Grabe, ang sarap. Eksakto tamis, anghang, lahat. Alam mo, ngayon lang talaga ako nakatikim ng ganito kasarap na chili con carne. At saka lasang-lasa mo yung beans, ano? Panalo ito. Malambot. Excuse me, Ate Reg. Dandat, mainit. Ate Esme, your cold water. Ay, thank you, guys! Ito, coffee ng sugar. Hindi po, no coffee. Niloloko mo ako, guy? Mas lulukuhin ko kayo pag sinabi kong kape yan. Eh, kape ang hinihingi ko. Oo nga, Ate Reg. Bibili pa lang ako ng kape sa labas kasi nga, naubusan. Hi! Good morning, Mother! Hello! Nagka-insomnia ako. 3 araw na akong hindi nakakatulog sa gabi. Ay, wawa ka naman. Mother, ano? Yung sasabi mo? Hindi. Sabihin ko, kawawa siya, hindi siya nakatulog. Pero pasensya na siya kasi yung kanyang tawag dito? Chili con carne. Chili con carne, napakasarap. Nakalimutan mo pangalan mo. Oo. Kasi ang sarap niya. Oo, totoo. Inimbitan na namin yung sarili namin kasi tagal mong bumaba eh. So, aalokin mo din naman kami. Kaya, eto, mauubos na nga eh. Sorry Oo nga eh. Di ba? Pinagawa mo to, nakakilala mo. Hindi mo naman yung recipe, tapos papaluto ko kay Ebok. Grabe, perfect yan. In-order ko nga yan, pero hindi para ipakain sa inyo. Ha? Mara, sorry. Sorry, mauubos na. Ang dami namin nakain. Sensya na. Sorry, Mare. Oo, sandali lang ha. Sandali. Dog food yan. Dog food! Yan dark brown. Bagay sa'yo. Eh, Mami, yun yung gusto ko eh. Anong gusto mo? Hindi pwede, no? Red ka dyan. Pwede makialam sa inyong dalawa. Kanina ko pa kasi narinig nagtatalo kayo sa kulay ni Demi. Ano ba nangyayari? Eh, teka lang, Tito Max, yung gusto ni Mami kasing kulay na ng hair ko. So parang baliwala lang, di ba? Sayang lang yung dye. Correct! Ano ba ang ding? Sayang lang ang produkto natin, pati oras kung ganyan din kulay ilalagay mo. Alam mo, ganito na lang. Para balanse, okay? Oo. Yung kalahati, kulayan natin ng brown. Okay? Yes! At yung kalahati iha, kulayan natin ng red. Max talaga. Eh, magbumukhang luka-luka tong anak ko, no? O bakit? Nakakalat na ng mga luka-luka ngayon dito Kaya susubukan lang naman sa kanya. Try lang natin, try! Tito Max! Ay! Tito Max! Sandali! Troy! Oh my gosh, Troy! Sandali. Ay, buti napasyal ka rito. O, saan ka bang galing? Kumain ka na ba? Ha? Ay, sandali. Naku, sorry. Anding, ito nga pala yung paborito ko pamangkin doon sa pinsan ko si Susan. Si Troy. Troy, tita Anding mo, business partner ko yan dito. Siya, yes! Tita Andeng! Hi, Tita Andeng! Hi po! Okay, hi! Pasensya ka na, ganyan talaga yan. Napakalambing buwan pa ng bata hanggang sa lumaki. Troy, that's your daughter niya? daughter, si Oo, Demi. si Demi. Hi, Demi! Hi na lang, wala nang hi. Eh, kasi maghapong nakasara yung cellphone ko. Kaya hindi pumapasok yung tawag niya. Ganito na lang. Sabihin mo sa kanya na na-snatch yung telepono ko. Kaya probably magpapalit ako ng number. Ganun. Ayan! L-I-E. Lie. Lie? Eh, anong ibig sabihin mo dyan sa lie na yan? Yung nakahiga o lie na nagsisinungaling? Yung lie na nagsisinungaling. Okay. Hello, wag na lang yun ang sabihin mong rason. Kasi pagsisinungaling yun eh. Ganito na. Sabihin mo na lang, next month, nangangako ako na next month, babayaran ko siya. Oo, sa isang buwan. Oo, pangako yun. Kung malaki ito, promise. Promise, P-R-O-M-I-S-E, promise. Uy, mga Pangako. Pangako na lagi namang napapako! Malaki po. Pinain natin yan. Sala lang natira sa akin. Huwag na lang yun. Kasi baka mamaya, yung pangako ko, hindi ko matupad yun eh, mapako lang. Teka lang. Ano kayang gagawin ko? Ay, Ano dapat kong gawin? ito! Sabihin mo. Ito! Pera!
P-A-Y. O, tatanungin mo, ibig sabihin. Dapat magbayad parang utang na dapat bayaran. Ayan. Teka, ano ba kayong dalawa? Bakit ba kayo sabat ng sabat sa akin? Huwag niyo nga akong pakialaman. Sandali, Reg. Ano ba problema mo dyan? Nag-i-scrabble kami. Nako, batal ko na rin din nakikita ang nanay mo. Kamusta, Nat? Ang dami ko na utang sa itong Pasko, ha? Okay. Ano na nangyayari? Kwento mo naman ako. Actually, Tito Max, tulad pa rin ng dati. Diba? Kaya sa mag-away kami na mag-away ni Mami, dahil sa bago niya na namang asawa, umalis na lang ako. Ganun ba yun? Aba, hindi na pala nagbago yung nanay mo. So, plano mo dito ka muna magpalipas ng sama ng loob. Opo, kahit mga ilang taon lang. Ano? Ilang taon? Ano ka ba? Kala ko ba palipas na ng sama ng loob? Yung ilang taon mo, feeling mo, magpapaampo ka na sa akin. Ano ka ba naman? Tito Max, huwag ka mag-alala. Alam mo, I promise tutulong ako dito sa parlor mo. Tutulong? Anong tulong magagawa mo? Ano bang trabaho alam mo? Marunong ka ba mag-manicure pedicure o magdiligman lamang ng halaman dito sa parlor ko? Wow naman, Tito Max. Ano kala niyo sa akin, buddy? Of course not, diba? Siyempre, hindi naman ako marunong mag-manicure, mag-pedicure, no? Kaya nga, gusto ko kitang tulungan, bigyan ng trabaho. Pero anong alam mong trabaho? Sige, explica mo sa akin. Pwede akong Ano? Actually, pwede akong maging model ng salon mo, no? Lalagay mo dyan yung picture ko, yan, pa-frame mo, malaki. Yan, kasi ang pogi ko, Tapos, sabihin mo sa mga customers mo, Tito Max, na dito ako nagpapagupit. Sinisigurado ko sa'yo, lalakas yung kita ng parlor mo. Sa mga babae, sa mga lalaki, sa lahat. Di ba? Alam mo, Tito Max, talagang maraming gusto magmodelin ako dito, Kaya lang, sabi ko, dito ako sa Tito Max ko. Diba? Kasi ang pogi-pogi ko, gwapong-gwapo sila sa akin. Kaya dito na lang ako magmamodel, di ba? Correct. Tama. Alam ko na kung anong trabaho ibibigay ko sa'yo, Troy. Pag naba-brown out, walang kuryente, di ba? Pag walang kuryente, walang air condition, mainit. Doon, papapasukin kita dahil nuno ko ng kayabangan, pahahanginin mo itong palor ko para lumamig. Ba't ka ba nagkaganyan? Lumabang ka na lumaki ka. Ay, halika nga, halika. Tayong mga Pinoy, napakalaki pa rin ang lugar para sa pasensya at awa sa kamag-anak. Kahit ano pang klaseng kamag-anak. People of the Philippines, gusto ko introduce sa inyo ang paborito kong pamangkin, si Troy. Yes, Royce. Nice to see you. At eto, ang bad news. Dahil ilang taon muna siyang mamamahinga at titira dito sa amin. O, bahala na kayo dyan. Sige, hanginan mo yung mga yan. Mag-rehearsal ka dyan. Ano? Bakit? Hindi. Ano ba gagawin ko? Laking problema to. Bakit? Paano nga? Magpapalipas lang daw ng sama ng loob dito ng ilang taon. Dito siya titira. Andito sa kwarto ko. Ako lang ang pwedeng matulog. Alam naman doon ko siya patulungin. Mamaya machismis sa mga kapitbahay May lalaki kong tinatago dito. Machismis na banding ako. Chismis pa ba yun? Chika lang, kapatid. Pero seriously na talaga, ano gagawin ko? Ay nako, ganito na lang. Hanapan mo siya ng makukuha niyang pwedeng pang bed spacean. Gasto siya iniisip mo Ano, may patago ba sa akin nanay niya para ko magtustos ng pagbibit space niyan? Ay nako, pabalikin mo na lang dun sa nanay niya. Hindi nga pwede kasi nakakasama ng loob. May friction sila nung yung padrasto niya. Alam mo yung pamangkin mo, mukhang pasaway. Mukhang siya may diferensya. Oo, alam ko na. Kaya nga, turuan mo ko ano mabuting gawin natin. Ay nako, Gusto ko palayasin na yan mamili ka ha. Either yan, magda-drugs o magiging addict. Alam mo, parang kausap ko, si Esmeng. Panood din yun, ano? Naku, ano ba serious na tayong dalawa? Mag-isip tayo ng paraan.
Ano ba gagawin natin? Ay, sandali, Mare. Ay, alam ko na. Ano? Kumare, Oo. baka naman pwede. Oh. Doon muna sa inyo patulogin. Ano? Naku ba naman, Max? Meron akong dalaga. Dalaga? Nakuha mo dyan. Para ka nakakita ng artista. Ang gwapo ni Troy eh. Guwapo ka dyan. Nakita mo na? Kaya hindi siya pwede sa amin. Ngayon palang nininervyos na ako dito sa dalaga ko, no? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Mula kasing kaninang almusal, tanghalian, hapunan, nandito ka. Nag-grocery ako, bumalik ako dito, dito ka pa rin. Dito ko nga balak makitulog din eh. Di ba wala naman si Bart out of town? Oo, pero maghapon ka na nandito eh. Wala ka bang planong mag-toothbrush? Something? Tsaka alam mo, di ba, maintindihan ko kung naglayas ka sa bahay mo dahil may nakaaway ka. Eh kaso nag-iisa ka lang naman sa bahay mo. Wala lang. Safe ako dito eh. Safe ka dito? Meaning? Safe. Oh! Naku! May death threat ka, Reg? Naku naman! Baka mamaya bigla ka masundan dito, ha? I-hostage kami bigla. Naku, huwag mo akong idamay. Sigagay na lang. Ay, touch na touch ako, Ate Vicky. May malasakit ka pala sa akin. Okay, sige. Huwag na kayong mag-away, ha? Sabihin ko na sa'yo, Vicky. Kasi, meron akong pinagtataguan na pinagkakautangan ko. Eh, naniningil na ngayon. Hindi ako ready magbayad kasi wala akong pambayad. Ganon? Eh, magkano naman yung utang mo, Mare? 80. 80 pesos, Ate Reg. Aabunuhan ko na yan. 80,000 pesos, gagay, tangi. 80,000 pesos? Dalawa yung kotse ko. Yung isa, nasa barkada ko kasi naram eh, di ba? Eh, ganun talaga, naawa ako. Yung isa naman, pinaka-carwash ko kasi medyo marumi. Bakit? Nag-joke ka lang ba papunta rito? Hindi. Nag-jeep ako kasi gusto ko pagpawisan eh. Oh my God! Junala ka, wala lang sa Bichikola, ha? Napakadatong mo, biola ka pa. Napakaswerte talaga na maging jowaers mo. Pero, sad to say, mas magaling ako sa kanila. Ano yun nga yung makakalungkot dun eh. Nakaka-break lang namin eh. Kasi masyado siyang selosa. Oh my God! Sabi ko naman sa kanya, hindi ko kasalanan yun, di ba? Kung sila'y malapit sa akin, kung yung babae na mismo yung lumalapit, di ba? At di ko naman sila mapigilan kung sobrang hangang-hanga sila sa akin at puging-pugi sila sa akin, di ba? Oh, tulad mo. Tulad ni Demi, napapawaw siya sa akin. Ibig sabihin, affected siya sa presence ko ngayon. Wow talaga. At hindi ikaw yung winawaw ko. Wow kasi ngayon lang ako nakita at nakarinig ng isang lalaking kasing OA sa yabang mo. Ako, Demi. Ako, oo, isa kayabangan. Mayabang ba ako? Of course not! Slight lang. Sige, ito na lang. Saan ba yun? Demi, gusto mo ba ng picture ko? Tapos pipirmahan ko na lang para sa'yo. Gusto mo? Ayaw mo? Hindi. Sige. Alam mo, hindi kita pipilitin eh. Nahiya ka ba? Ang kapal mo, no? Thank you na lang. Eh kasi, kumuha ako ng bags, ng damit, ng mga accessories, sapatos, dito sa isang kaibigan kong biyahera. Eh, syempre, nagkapatong-patong na yon. Eh, nung una naman, pinapautang niya ako. Ngayon, nagkapatong-patong na. Eh, di ko na mabayaran kasi wala akong pera. Eh, ngayon, masyadong naniningil na dahil kailangan daw niya ng pera. Ay. Eh, papatayo daw siya ng bahay, kaya ayaw akong tigilan sa paniningil. Oh. Ate Reg, may suggestion ako sa'yo. Ba't di mo utangin si Ate Vicky? Oo nga. Utangan mo si Ate Vicky. Sige, 5 taong kitang hindi sesweldohan. Yun ang ipambabayad ko kay Reg. Gusto mo? Ano? Ganito na lang, Mari.
bakit hindi mo nalang sabihin dun sa pinagkakautangan mo na, di, magbabayad ka pagka may pera ka na, tapos o kaya hulug-hulugan. Mare, ginawa ko na yon. Actually, 3 beses na ako nag-pass. Kasi 2 years ago na tong utang ko eh. Kaya lang ngayon talaga, kinukulit ako, tinatawagan ako, pinupuntahan ako, pursigido talagang manhil. Ang bigat naman ang problema mo. Talagang Kasi mabigat. naman, utang ka ng utang. Guy, pwede ba? Kuha mo na lang ako ng damit sa bahay ko, ha? At saka, yung mga gamit ko. Sige na, nakikuha yan ng susi. At saka toothbrush, at saka panty. Ay, Ate Reg, paano kung dumating yung naghahanap sa'yo? Sabihin mo sa kanya, basta, magdahilan ka. Wala, sabihin mo, ewan, kahit ano, basta, dahilan ka. Sige, sabihin ko na lang, patay ka na. Hoy, sandali. Troy, mukhang nagbago na isip mo. Mag-a-abroad ka na lang? Buti nga po, Tito Max. Sinatid ako ng barkada ko kanina. Tamo, dami kong dala. Tuloy pa rin yung pamamahinga mo dito na ilang taon. Opo. Sige po, pasok ko sa loob, ah. May mga false burden dumadating paminsan-minsan sa buhay natin. Define false burden. Mga walang kakwenta-kwentang pabigat na hindi dapat nakaka-stress sa atin at this time and age. Hello? Susan? Si Max to. Gusto kong malaman mo na ang anak mo naririto sa akin dahil alam ko lumayas daw dyan. Bahala sa buhay niya. Wala akong pakialam sa lalaking yan. Ako pa tatakutin niya? Hindi ako natatakot. Nanay niya ako, no? Hindi ako natatakot. Hindi! Ano daw sabi niya? Ha? Ang sweet niya. Promise. Ano ba naman, Reg? Ay, nakapakalkal ng kalkal dyan. Hindi ako makatulog. Ito naman. Nagpapanggap kang hindi makatulog. Talaga namang hindi ka makatulog. Ikaw naman nagsabi din, di ba? Ilang gabi ka nang sinusumpong ng insomnia mo. Ako pa ngayon ng may diferensya. Diyos ka! Gusto mo? Utang. Define utang. Isa pang false burden na nakaka-pressure at nakaka-stress. Ilan na bang nagpakamatay dahil sa pagkabaon-baon sa utang? Hindi ko na kaya talaga. Hindi ko na kaya. Isipin nyo naman. Lahat ng mga tsokolate ko, inipon ko, at saka yung mga chichirya po doon sa ref, inubos. Tapos, ipinanghilamos yung 3 malalaking mineral water na iniinom ko. Hindi pa yun. Ginawang baby kulon yung mga mamahaling kong pabango. At ang aga-aga, wala pang pena mano sa parlor. Nagpa-foot scrub, nagpa-manicure pedicure, nagpa-hot oil. At hindi pa yun ang pinakamatindi, nagpahintutuli doon sa isa kong manikurista. Ay, hindi ba feeling talaga nakakahiya? Ay, at ang pinakamatindi. Meron pa? Yung bang gel kong galing sa Italy na ang mahal-mahal. Inubos sa buhok niya at halos mga lahati. Ang nakakabuisit, wala naman siyang buhok. Alam mo, Max, kasi
kasalanan mo yan eh. Alam mo, lagi namin sinasabi sa'yo, ikaw wala kang kadala-dala. Huwag ka nang papatol sa mga bagets. Huwag ka nang nagbo-boyfriend ng mga bagets. Eh, ayan. Tignan mo, pinagsasamantalahan ka. Paano ka napasama sa grupo? Lukring! Bakit? Hindi ko boyfriend yun. At kailan ko sinabi sa'yo boyfriend ko yun? Ay, hindi ba? Kala ko boyfriend. Pamangkin ko po. Pamangkin. Okay ka lang? Okay, iba kasi yung tawag sa boyfriend, pamangkin. Hindi, Max. Simple lang yan. Ano? Kung abusado siya, paalisin mo. Nakikituloy lang naman pala eh. Oo nga. Yun lang. Supi-supi. Correct! Parang ikaw, Ate Reg. Di ba nakikituloy ka rin lang dito? Gagay, kung i-recommenda ko kaya kay Vicky na ikaw ang palayasin, gusto mo? Joke. Teka. Sino nakikituloy? Kasi yan si Reg. Kahapon pa yan nandito, hindi pa siya umuwi sa bahay niya. Wow, Mare, iba ka rin. Magbabakasyon ka rin lang dito pa sa kapitbahay. So ano naman, lumayo-layo ka. Mga 3 bloke doon sa parlor ko. You're always welcome. Yun talaga? Correct. Next week din ako sa'yo. Good. Alam mo bakit? Meron kasi siyang pinagtataguan. Talaga? Sino na naman yan? Kakainis naman to, oh. Oo nga naman. Nakakahiya nga namang malaman ng mga kaibigan niya na pinagtataguan niya yung maniningil niya. Kaya pala. Di ba nagmamadali ka? Pupunta ka na naman ng basketball, ano? O, ikaw talaga. Magdala ka ng extra t-shirt, ha? Baka mamaya matuyang ka ng pawis. Sure, ma. No problem. Oh, Troy, kain ka ng kain, ha? Alam mo, ni-request ko sa Tito Max mo na dito ka mag-lunch. Bakit kasi hindi ka pa niya sinabayan, eh? So, Troy, gusto mo manood ng game namin? Sama ka. Kasi ang nilalaro ko lang baseball tsaka football eh. Hindi ako masyadong mahilig sa basketball. Bakit naman? Kasi hindi daw siya mahilig sa basketball. Baduy daw. Kaya baduy ka, Duke. Kasi pang mayaman lang yung baseball tsaka football eh, di ba? So, rich ka. Mayaman kayo. Demi, kain lang. Anak, mayaman? Yes, ma. Do kain. Hindi masyado. May-ari lang kami ng 4 na condominium, isang bahay sa Blue Ridge, jewelry shop, isang gasoline station, ano pa ba yun? 3 grocery stores, isang farm sa Marinduque, tapos meron kaming, ano pa ba yun? Isang building sa Mandaluyong, tapos meron kaming mga toy stores, at 4 na video stores. Troy, kumakain ka ba ng tinapa na niluto sa gata? Opo naman tita, kumakain naman ako ng jologs na ulam. Excuse me! Excuse me. Saan ba dito nakatira si Regina Hernate? Regina Hernate? Ewan ko po, hindi ko po kilala si Regina Hernate. Diyos ko, mga kabataang to, oh. Wala naman kayo binipiling lugar kahit saan. Masyado kayo agresibo. Gusto niyo hug ko rin kayo? Naku, hindi na. Para lang akong nanay mo na, di ba? Kinikilabutan ako sa inyo. Hoy, Reg! Uy, kapal ng mukha mo. Tingnan mo nga yan. Bagets lang yan, ah. Halos anak mo na, inaakap mong ganyan. Grabe ka. Quiet. Bakit? Baka marinig ka ng babae. Oh, Ino! Oh, yung pinagtataguan ko, kakadating lang dito, kakaalis lang, quiet ka. Bagets, maraming salamat kung sino ka man. You saved my life. Thank you. Pasok na ako. Bakit kayo nahanap ng alat, tsaka bakit niyo siya pinagtataguan? Hindi pa tayo ganun ka-close para sabihin ko sa'yo ang personal problems mo. Okay, bye. Diyan kayo nakatira? Yes? Pwedeng makainom? Aba, close na yung batang yan. Well, hindi ka naman itsurang akyat bahay. Hindi ka miyembro nun, ano? At saka, hindi mo naman siguro ako pagnanasaan kasi hindi ako pumapatol sa mga katulad mo. Halika na, pasok!
Ano ka ba? Papatuloyin yan? Ngayon mo lang yung nakilala? Mukha naman disenteng itsura, hindi mukhang adik. Kaya carry na yan. Kaya halika. Bahala ako sa buhay mo. Gagay, bakit nakikisabay ka sa amin? Alam mo, kanina ka pa, ha? Naaabala ako. Bakit? Huwag mo sabihin may insomnia ka rin, katulad ng Ate Vicky mo. Ay, hindi kuya. Ako nga tong taong madaling makatulog eh. Masanda lang ang likod ko sandalan, tulog ka agad ako. Wala yan sa lolo ko. Ang lolo ko nakakatulog na nakatayo at walang sinasandalan, Mare. Walang sinasandalan. Yes! Sila, ako din eh. Hindi yung mama daw. Apat na araw na ako hindi nakakatulog. Obvious ba? Oh, ate. Kitang-kita ko. Nakadilat ka. Aray ko, ate. Sumusobra na kayo ni Ate Reg sa kakasabunot sa akin, ha? Lagi na lang ako. Tama. Lagi na lang ikaw. Ikaw. Kasi kasabu-sabunot ka. Tumabi ka nga dyan. Naku, relax ka lang, Mari. Naintindihan kita. Kaya ka nakakaganyan dahil sa ilang araw na hindi mo pagtulog. Ayan. Aburido, mainitin ang ulo. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. Ayoko na! Wow! Ate! Pang-Grand Slam yung acting mo! Pang-Singapore TV Awards! Hindi ka ba marunong kumain ng kastanyas? Makunat eh. Di ba dapat malutong ang kastanyas? Sorry ha. Kasi nung Pasko pa yan eh. Mag-isa lang ako dito. Kaya hindi ko maubos-ubos. Bale, pagbabalat na lang kita. Ang sweet mo naman. Naalala ko tuloy yung mami ko sa'yo. Nung mga 8 to 10 years old ako, kasi palagi niya ako pinagbabalat ng kastanyas eh. Kahit hindi Christmas, ganun siya. Kasi may kastanyas sa bahay. Ako, ano ba yan? Ayoko ng ganyan mga usapan ha. Yung nung maliit pa, yung ginagawa ng mami at daddy. Ayoko. Huwag na lang pag-usapan yan. Bakit? Kasi nung ganyang edad din ako, kasing edad mo ko, tatay ko naman. Tatay ko, pinagbibiyak ako ng alimango, pinaghihimay ako ng hipon, tapos yung mga matitinik na isda, pinaghihimay niya ako. Asan yung tatay mo? Wala na. Patay na. Ikaw, ang nanay mo nasaan? Nandyan lang. Meron na siya ibang asawa eh. Meron na siya ibang pinagbabalatan ng kastanyas. Siguro kasi malaki ka na. Iniisip niya, kaya nang gawin yun ng girlfriend mo. Wala kang girlfriend eh. Palagi kasi ako nilisplitan. Kasi sabi, immature daw ako. Parang bata. Mayabang. Makulit. Pasaway. Ganun. Siguro nga may diferensya ako. Siguro nga masyado akong papansin. Aaminin ko naman eh. Oo, KSP ako. Kulang sa pansin. Dahil siguro, may kulang din sa buhay ko. Ewan ko. Labo eh. Basta ganun yun. Ikaw, ha? Lumalabas ang maternal instinct ko sa'yo. Parang feeling mami ako. Naku talaga, Andeng. Magtapat ka sa akin. Baka naman eh,
Tinaraan mo yung bata yung kaya bigla lang naglaho. Diyos ko, Max, ba't ko naman tatarayan yung bata kahit nainis na ako sa kayabangan niya, no? Hindi ko siya pagsusungitan. Baka na-salvage Tito Max sa sobrang kayabangan. Hey, umigil ka nga dyan, Do. Ikaw baka gusto mo kutsarahin yung dila mo. Kahit ganun yun yun ang pinakapaborito ko pamangkin, ano? Eh, saan na nga kaya nagpunta yun? Baka naman kaya umuwi na ng bahay niya. Bumalik na doon sa nanay niya. Di ba? Oo. Baka! Sandali. Hello, Kuya Max. Susan, hello. Gusto ko lang kasi malaman kung nakabalik na si Troy. Hindi. Kung ayaw niyong umuwi, di wag. Matuto siyang umalis, di matuto siyang bumalik. Ako pa ba ang susuko sa kanya? Ako ang nanay niya? Ayan, ganyan nga. Ganyan lagi bunganga mo pag si Troy na pinag-uusapan. Alam mo, ikaw ang dapat magbago, Susan, dahil wala kang kwenta-kwentang ina. Alam mo, sa totoo lang, lagi na inaasikaso mo yung kinakasama mong lalaki. Paano? Wala kang inaatupag, hindi mo inintindi anak mo. Alam mo, isa lang problema ng anak mo, Susan. Ang kailangan niya lang pansin mo, yung pagmamahal mo. Bigyan mo naman siya ng panahon. Ano inintindi mo? Lalaki, pera, lalaki, pera. At saka pwede ba? Tigilan mo yung kakasabi mong walang kwentang anak si Troy. Dahil alam mo totoo, at ito isaksak mo sa utak mo. Ikaw ang walang kakwenta-kwentang ina! Sigurado ka ba dito sa ginagawa mo? Alam mo, nung bata ako, ganito ang ginagawa ng lolo ko sa akin. Pagkatapos ito, sigurado, mahimbing na ang dulo mo. Mukhang medyo may effect ng konti, Konti pa lang, Nararamdaman ko yan, Sige. Yan. Whew. Bagay! Bakit mo naman pinuhos ako? Ayan, ang kapal-kapal ng uso. Ano ka ba? Buti nga tumutulong eh. Ay, naku! Kumuha ka ng tubig, dali! Patayin mo! Patayin mo! Ay, ayoko makailam, no? Baka masabunutan mo naman ako. Patayin mo! Dali mo kung sayang! Sunog na yan, ha? Sunog! Sunog! Alam mo, huwag ka na kasing mag-e-expect ng sobra-sobra sa iba para hindi ka na-disappoint. Ang importante ay kung ano yung maibibigay mo, hindi yung kung ano yung makakabig mo pabalik sa'yo. Siguro nga dapat ganun yata para less hassle. Oo naman. At saka alam mo, kanina ko pa napapansin sa'yo, Kwento ka ng kwento. Pero ang napansin ko, puro tungkol sa sarili mo ang kinukwento mo. Parang I, me, and myself ka Siguro kaya ka binibreak ng girlfriend mo. Kaya ka nilalayuan ng mga kaibigan mo. Dapat mong matutunan, natuto ka rin makinig. Alam mo yun, you should know the art of listening. Thank you, tita. Alam mo, okay ka. Sana ikaw na lang yung mami ko. Talaga? Anytime. Pahag nga. Sige. Alam mo ba, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nag-advise ng ganito. As in, parang hindi ako. Thank you po talaga. Uuwi muna ako sa mami ko. Pipilitin ko na lang gustuhin yung stepfather ko. Alam mo, tita, tama ka Dapat huwag na ako masyado mag-expect ng sobra. Para hindi ako ma-disappoint. Pero, pupunta muna ako kay Tito Max. Tito Max? Sinong Tito Max? Uncle ko po. Cousin po ng mami ko. Doon po ako sa parlor niya nagtago Kaya lang, in-invite ako ng friend niya, si Tita Andeng, para mag-lunch kanina. Ikaw yung pamangkin ni Max na
na nagpahinunuli dun sa parlor niya? Ikaw talaga. Andeng, worried na ako. Alam mo, gusto ko nang tumawag ng pulis para ba ipahanap na natin si Troy. Max, baka alam mo pumunta lang yun ng mall kasama yung mga kaibigan. Ba't di mo tawagan sa cell niya? Eh, yun ang problema ko naman. Hindi ko alam ang cell niya eh. Hindi ko alam ang number kung ano man. Hey, Max! Ayan ka pala. Oh, andito na ang pamangkin mo. Troy? Ano ka ba? Kanina ka pa namin hinahanap. Saan ka pa nang galing, ha? Anong ginawa mo? Doon po ako nagpalipas sa bahay niya eh. Diyos mio naman, Reg! Ano ka ba naman ang bata-bata niya? Nakakahiya kay Max, pamangkin pa niya! Yes, Reg! Hello, Andeng. Hindi ka gulat na gulat, ano? Oy, hindi ko naman aaswangin ang bagets na ito. Anong palagay niyo sa akin? And for your information, I am the surrogate mother of these bagets. He's my baby, you know? Tito, sorry ah. Marami ako natutunan kay Tita Reg eh. For a few hours, na-realize ko na dapat maging mature din ako. Mm-hmm. At maging sensitive ako sa feelings ng iba. I should know how to listen. Alam mo, Troy, thank you very much. Anak, naku! Maraming salamat at kahit paano may naramdaman akong changes dyan. Reg, Marie! Alam mo, parang unbelievable ha. May nagawa kong ganyan ha. Ang galing mo rin! Yes! Ini-small niyo lang ako eh. I'm terrible. Hindi, kaya nga bumabawi talagang I love you. Hello? Mami? Po? Opo. I'm sorry too, ma. Okay, sige po. Uwi na po ako. I love you too, Mami. Hey. Paano yan? Ganito. Hey! Ang amin lang yan. Mrs. Lopez! Sabi ko na nga, ba't dito ka nakatira? Balasubas ka eh. O ano? Magbabayad ka ba o ididimanda kita? Mrs. Lopez, New Year na, maghuminahon ka naman. Kasi, Mrs. Lopez, ganito yon. Inaamin ko naman na may kasalanan ako at hindi ko talaga nabayaran yung utang ko sa'yo. Kasi naman, ang luho-luho ko. Pero ikaw din, may kasalanan ka rin. On the second thought, kasi ikaw naman, sinamantala mo ang pagkaluho ko. Offer ka naman ng offer, bigay ka ng bigay ng mga bentahan mo. At sa akin mo pa binibigay at pinautang mo ako ng pinautang. Kaya, pasensyahan na lang tayo. Pinapangako ko naman, Mrs. Lowe, na kapag nakuha ko na yung collection ko, kasi may dadating akong collection. Pag nakuha ko yon, ididiretso ko na agad sa yon, ihuhulog ko na, hindi na ako gagastos ng kung ano-ano pa. Tanggapin na natin na pareho tayong may kasalanan at nandito na ito, wala na tayong magagawa, pinautang mo na ako, nagkautang na ako sa'yo. Alam ko naman na you have a good heart, mabait kang tao at alam mo, bumabata ka, Mrs. Lowe. Ha? Ikaw ha? Anong ginagawa mo? Anong sikreto mo? Anong cream ang pinapahid mo? Thank you, Reg. O baka naman nagpa-stretch ka na ng mukha? Hindi pa? Pinag-iisipan mo? Nag-iisipan ko pa. Alam mo, palagay ko, kaya ka ganyan, kaya ka bumabata, kasi you have a good heart. Alam mo, hindi ka basta-basta nagagalit. Minsan-minsan lang, pero lagi ka na... Tamo, ang ganda-ganda mo mag-smile, Mrs. Lowe. Reg, ha? Ang ganda-ganda. Pero teka, pangako yan, ha? Pangako ko yan sa'yo, Mrs. Lowe. No, na-prove ni Reg na pwede siya maging ina. Wow! Biruin mo, Mare, nagbago yung bagets dahil sa'yo. Ang galing mo, ah! At hindi lang yon.
magkasundo yung mag-ina. Talagang banding. Ako din naman nagulat doon sa mga nangyayaring yun eh. At saka ito ang good news. Oh. Yung pinagkakautangan ko, binigyan ako ng bagong terms para makabayad ako. Di ba? Ang bait sa akin. Solve na problema mo pala. Pero alam mo, isa lang ang problema natin na dapat lutasin. Ano yun? Yeah. Yung Max? Uy, katulog? Oo. Ang galing mo, Max. Natulog dahil sa tsaang binigay mong pampatulog, oh. Gaga. Ha? Bakit na namang gaga ako? Ito talaga. Balabalang yung tinimpla ko pinainom sa kanya. Balabalang yan. Pampajingle, hindi pampatulog. Kaya yun, ayan. Diba? It's all in the mind, yung hindi niya pagkakatulog. Ayan lang. Sleeping like a baby na ito. Iwan na natin to. Oo. Ilang araw din hindi nakatulog yan. At ako'y antok na rin, ano? Oo, yung ulo ayusin niyo. Baka magising pa. Okay? Let's go! Ay, sa wakas! Ate Baby, alam mo na ako paano matatagpo kayo sa ako! Ate Baby, ako! Ano ba? Ayan, sige, banatan mo nga yan! Ate Baby, bakit? Sige. Ayan, sige. Lapain mo yan. Sa totoo lang, talagang may mga sitwasyon at problema ang kailangan mong harapin at huwag takbuhan. Relax lang dapat, mga mare.